Hey, kamusta kayo? Kamusta kayo? Check. Do LEDs. Uh, Now, gamit ko ngayon ang phone ni Mrs. T dahil madalas ko nang nababanggit sa inyo. Nung una, meron akong phone, yung sa aking flip phone, sa mga karamihan mga videos ko, yun ang gamit ko. Excellent, I like it. Meron siyang 0.5 ba yun na parang fisheye. Malaki yung malawak siya. At magandang quality. At laging nakaset sa HD sa akin. Pero bigla na lang kasi flip phone yun, yung top right hindi na gumagana ng pag swipe mo or pindot or tap or hipo, yung lower lang part hanggang sa nasira na talaga ng tuluyan. I believe may warranty pa yon pero hindi ko pa natatawagan ng aking carrier, yung Rogers namin. Kaya we'll see. Uh, At sa nangyari na yon, ang kinuha ko ay yung aking old phone. It's still good. It's Samsung Galaxy 9. Samsung Galaxy 9. Notebook, Galaxy 9, parang ganun. Uh, at madalas ako nag-video doon. I'm happy. Wala lang siyang 0.5 pero I'm fine. Eh, hindi rin nag-work na rin. It's just, natatandaan nyo nandito ako sa aming bench. Sabi ko sa inyo, pupunta kami sa isang musical event na Les Miserables. Uh, Bala ko sana may kadugsong sana yung video na yun nung kung saan tinatalakay ko yung pagpunta namin at encourage ko kayo mga kabayan ko na sana kung hindi pa na kayo nakakakita ng, um, ng musical play, please consider that, lalo na may mga anak kayo. It will really inspire them at even kayo, something about musical play na napakaganda. It just takes you to another place na it's just all positive. Hindi ko ma-explain eh. Um, kung kung ako na guy, kung ako ang isang tao na hindi ko maisip na magugustuhan ko yon, talaga naibigan ko talaga ay sana consider nyo, mag-enjoy ang buong pamilya. Lalo pat na ito kayo sa North America kung saan mayat maya lalo tuwing summer meron mga place, napakarami. Even opera. Uh, Napakarami naming pinanood and lahat kami nag-enjoy. Start with small one tulad ng Lion King. Yung Lion King is amazing play, musical play. Hindi ko nga nagawa yun, namatay yung phone ko at yun lang na salvage ko na nagawa ko yung pagtalakay nun. Nandun ako sa bench. Kaya ang ginawa ko noon, ikatlong phone ko, yung hindi na ginagamit ng bunso nita ko, yung phone niya na pink is iPhone 7. Now I'm actually using it right now. This is the iPhone 7. At ito yung ibang kung napapansin niyo sa lower left side ng aking mga videos, iba-iba mga letra. Minsan kakaiba because iba yung gamit kong app. I'll show you kung anong ginamit kong app pag i-edit. It's kind of, well, check my past videos, di ba? Even makikita ninyo na mga past videos ko, makikita ninyo na maganda yung mga transition, mga text, at minsan may nina-add ako ng mga just all the options na naglalagay ako ng mga, nag-insert ako ng mga images, videos. It's amazing yung app na yun. Um, UCut. That's the name, UCut. Bago ko maaaring hindi ako magkaroon ng chance dahil limitado rin ng memory nitong kay Mrs. T na phone. What else? So yun ang itong gamit ko. Pero may problema rin itong phone ko. Look at that case, pink. Dahil I don't know, somehow may problema, ayaw mag-transfer, it's just eating up a lot of, hindi ako nagbi-video, konti lang video ko dito na konti ang pictures, pero it's just keep running out of space. Parang meron siyang utak na pinupuno niya. I don't know kung anong problema. At bala kong i-transfer yung konong remaining kong videos dito at sa desktop is giving me an error. Sabi nila hindi nagko-communicate yung cable, and I tried 4 cables, different slots ng USB. I don't know, maybe sa mga magagaling sa computer, they know a bit. Let me know.
papakita ko yung pinamili namin. Hindi lahat ito, pero mostly itong nasa gitna. Pasensya na kayo, nagmamabilis ako ngayon kasi hindi ko alam kung kaya ito mauubos ang ano. Now, ang total namin pinamili, just for document, sa aking reference, future reference na rin ito. Look at how long the list, itong list namin. Ito yun. Like that. Blurry. This is all blurry sa akin. I need my glasses na. Kaya I'm just, so, there you go. Again, that's 400. I don't know if you can see the last numbers sa card, that's fine. Pero ito is $400. Nasaan na ako? $400 and some change ang inabot ng lahat ng ito. Yan. Tapos nung papunta na kami, pauwi na kami, sabi ni Mrs. Dada siya sa Longo's kung saan mag-aaros kaldo siya ngayon. Gusto niya yung mga produce product dun sa Longo's. Yun ang aming go-to na lugar. Check it out. Longo's, Longos. Yun ang aming puntahan lagi. Kaya para sa amin, nothing beats yung mga lamputas, mga pagkain, mga bakes, mga bakery. Ayun. And ako sa labas, nakita ko yung mga cherry trees, cherry tomatoes. Wala akong cherry tomatoes, and see that? See how to? Mamaya papakita ko sa inyo close up. Sabi ko, so I grab a couple, and nakumbisi ako nung tindera doon na bumili ng tatlo. Kaya I'll tell you about that mamaya. Ito yung ginabot namin, $40. Tama ba ito? Oh, hindi ko na makita. I think this is $40. Maring hindi ito. No. This $40 ay dito sa kahoy na to, which I will tell you, madali lang. Hirap lagi naghahabol. Hopefully naiintindihan nyo ako. Pero $27 plus tax doon sa $10 a tree tomato na ginawang, sabi ng babae, 25, I'll give you an extra tomato, I'll give you $25. For $25, I will give you the three tomato trees. Yan, tatlo. Cherry tomatoes. So, imbes sa $30, $25. Okay. Hope that makes really sense sa inyo. Okay. Umpisahan natin dito. Tatanggalin ko kayo sa tripod. Yeah, that's the tripod. Now, alam mo, nag-video na ako kanina, naubusan lang ako ng memory card kasi naka 4K yung recording sa 60 frame per minute. Kaya binaba ko ng 10, 6, 10, 20, 60 frame per minute pa rin. Kaya hopefully smooth siya. Let's see. Ito, umpisa tayo. Ito yung $40 na binili namin. Ngayon, ito ay gagamitin ko sa aming patola. No. Cucumber. Now, maraming uri ng paggagawa ng trellis. Yep, trellis din ang tawag dito sa Canada, sa Ingles. Trellis. At simple, pagapangin nyo lang kung ng lubid, kakawad, kung ano man, kawayan. Ang naisip ko ay yung A-frame. Yung A-frame is, ito'y 6 na talampakan. I'm just gonna make it, there you go. Tapos ito, it's just there. Hopefully nakikita ninyo. Well, titindig ako at papakita ko sa inyo. Ang tawag dito ay A-frame. Kaya syempre pahaba, distansya yan, malayo. Okay? Tapos dito kayo magtatanim ng mga cucumber niyo. Tapos meron kayo, could be mesh, could be tali, it's up to you. Pero kailangan yung support yan, solid support sa gitna at sa top. Kung gusto niyo sa baba, it's up to you, basta solid siya. Okay? Pwedeng ibaon, pero pwedeng hindi rin. Pero kailangan secure siya, sakali mang humangin, hindi sila magtatapol, tutumba. Yan ang aking ideya. Almost 10 minutes na. Kaya wala pa akong we'll see ko ano mangyayari dito, paano. Pero yan ang idea ko. There's so many online ideas, just look for it, look online. Ito yung sasabi ko sa inyo na tatlong cherry tree.
They're $20 ang isa, pero nakalagay doon half price, so $10 ang isa. So kumuha ko ng dalawa, tapos sabi nung nasa labas siya kasi ng Longo's, nagdidilig. Tapos sabi ko sa kanya, namimili ka ba, nagtatrabaho ka ba dito? Sabi niya, oo, ay, bili sana ako ng kamatis. Kasi bumalik siya doon sa kanyang little corner there, meron siyang tent, at sinabi niya na, sinabi ko na, cash ang bibilhin ko, dalawa nito. Hindi ako natanggap ng cash, card lang dito. Alam niyo naman ako, si Mr. Cash lang lagi. Sabi ko, si Mrs. ko ay nasa loob ng namimili lang, I should be out soon. And sabi ko, sige. So hinintay namin siya, at ito nga, nung dumating si Mrs. T, sabi ko dalawa for $20. Tapos sabi niya, kung dadagdagan mo ng isa, I'll give it to you for $25. So pumayag na kami, pero dalawa lang talaga ang kailangan ko. It's fine. At konting kwento, nung paalis na ako, nauna na si Mrs. T, dala ko yung isa kasi hindi kasi sa cart lahat ito, sa pinamili pa niya. Sabi niya, are you Filipino? Tinanong niya sa akin, sabi ko naman, oh yeah, I'm Filipino. Sabi ko, alam kong Pilipina ka rin. Tapos tumawa siya, at kwento-kwentuhan. Sabi ko, malapit lang kami dito, at kung sakali hindi kasi sasakyan namin kasi puno ang pamilya, at namili pa kami sa ibang nursery garden, dadalhin ko ito, maglalakad ako pa uwi. As tumawa siya, habang paalis ako, sabi niya, ito ganon, and nagpaalam na, and sabi niya sa akin thank you po, take care kuya, no, scratch that, thank you po, take care tito. Natuwa ako. Alam niyo kung bakit? Let me tell you a quick story, ha. Nung kapanahunan ko in the 90s, ang tawag namin sa mga kapitbahay, nanay, parents ng aming mga kalaro, kaibigan, ay tito, tita. Yun ang nakalakihan ko. Hindi yung panahon ngayon na ang tawag ng bawat Pilipino sa kapwa Pilipino ay ate, kuya. Now, 99% sa inyo na manonood dito ay nakagisnan na yun. Maaari, ganun gawa nyo. At hindi ito an attack sa inyo. I'm just saying na iba ang aking paniniwala, and I don't use that. I don't say kuya o ate sa karamihan. Para sa akin, I feel awkward. It's just parang hindi, sa akin, hindi ko preparado yun. Let's just put it that way. So one time, nandun ako sa seafood, and merong, she's in her mid-60s, siguro, maybe older. At nandun ako, I'm in my 50s. I'm 50 years old na. And sabi niya sa akin ay, nasa 50s na ako, and sabi niya sa akin ay, kuya, yeah. Nung kinakausap niya ako, ang tawag niya sa akin, kuya. At nagtatrabaho siya doon, and it's just feel, I don't know, hindi ko alam ang aking pakiramdam noon, and I just kind of like, it's just iba ang pakiramdam ko, and I really don't, iba. And para sa akin, just not, hindi yun preparado ko. Pero tito, tita, nung kinalakihan ko kasi, again, hindi to sa pag-judge sa inyo, at alam kong karamihan sa inyo yun ang tawagan na ngayon, naintindihan ko pagbabago ng panahon, pero may mga times na hindi porke uso, hindi ko yun ginagawa. And sana intindihan yung take ko noon, ang aking where I stand, na intindihan yung aking stance tungkol doon. Kaya hindi ko yun babanggitin yung ganon, lalo pat laki ng agwat. I've seen mga nakikita ko na in their 60s na kuya ang tawag sa 20-year-old na mga tao. And sa akin, I think I'm gonna say to you, tell you na it's wrong para sa akin. I think mali yung gamit ng words na yun. Sa akin yun. Alright, ito yung binili ni Mrs. T. I think pilito ni mother-in-law. Can't remember. Kasama ko kasi si mother-in-law, si Mrs. T, si Juniorita, si Bonsoni. Kasi nang paborito rin nila eh. Kaya sa Agapantos. Again, I'm not so familiar with this. Pero, anong oras na ba? 15 minutes na. Let's ito binili rin niya. At least some kind of
Oh, I don't know. I know this is not perennials. This is annuals. Itong mga to. Kailangan nyo ipasok sa bahay. I'm not sure about this. Ano pa ba? Ah, ano ba ito? Can't really see yung pangalan. I believe sabi na dito yung honeysuckle to. Come on, focus. Kahit naman nag-focus, di ko naman makikita to eh. Honeysuckle, I believe, ito pinag-usapan nila. Pagagapangin namin ito sa isa sa mga bakod namin. Ilalagay ko siya sa pot, sa planter. Not exactly this, we'll see. Dahil ito ay, come on, think. Ito ay nagapang at napakabango niya. Napakabango niya nito. Itong gusto lang. So, itong gagawin ko. Kaya, wish me luck. It will take a while. It will take time bago to gumapang. Pero it shouldn't be that hard. This is, they always come back. Lagi ito bumabalik tuwing summer, spring. Kaya hardy rin ito. Again, I have to verify that. Okay? Kung ito yung uri na to na sinasabi ko. Meron na akong dalawa nito sa likod bahay. Pero kumuha pa ako ng another dalawa. Now, ito ay magandang uri ng plastic. It's just plastic. Kung kukuha ka ito, make sure na it's black kasi black absorbs heat, yung araw, at napapainit niya yung loob. Ayun ang gusto na maugat ng mga halaman, lalo na talong ilalagay ninyo. Just an example. This is a 22-inch planter. And kayo nang tumingin kung magkano to. I believe this is $25 kasi iniisip ko ito $50 ang babayaran ko dito. And ayan, there it is. Dalawa to. Trust me, dalawa to. Okay, this has been proven before kaya I like this. Sa susunod kong bibilhin, mas malaki pa dito, maybe twice the size dahil gusto kong bumili ng malaking almost 3 na halaman. I don't know kung ano pa, maybe a little maple tree, we'll see. Maybe a Japanese maple tree. Okay, ano pa ba? Well, ito ay made by Fafard. Ito is kilala sa mga landscaping, lawn care sa market. Very kilala sila sa mga pataba. And this is for cactus and succulent plants. Paborito ni Mrs. ang succulents. Meron kami mga succulents. And I remember isa sa mga sinusundan ko. Bihira. Tatlo lang sinusundan kong mga vloggers ngayon sa Canada. Marami akong mga maliliit na mga channels na susubaybayan. I like that. Nakikita ko yung totoo nila and I enjoyed it kahit sabihin nila na iba wala masyadong nangyayari, and I like that, slow at easy lang ang mga videos. Pero may tatlo ko na may kalaki ng channel nila, one sa California, sina Janice and Joby, at si Rosa at si Dadong, forgot, I think Alberta nga sila, Alberta, Saskatchewan. Tapos itong ikatlo ay ito yung mahilig sila dito eh. I remember succulent plant, si Victor and Carla. Shout out to you, to the 6 of you, 3 couples yung magkakasawa yung mga yon. And I enjoy their company, I enjoy their videos. I do sometimes skip kapag nagluluto sila kasi luto is not my thing, pero again, I just slide kapag nag-uusap na sila. Meron silang series na part, it's na bahagi ng video na pag nakaupo na sila o nagsama-sama na, alam ko nagdi-discuss na sila, and that's yun ang nakikinig ako sa kanila. Minsan pinababayan ko yung video pag nasa garahe ako at nagkukumpuni, it's just with a speaker. Hindi ako nakatingin sa video nila pero malakas yung speaker kaya I could hear them. Kaya kung ano man pinapakita nyo, hindi ko nakikita, pero that's fine. Nasubaybay ako. It's just cunning preference natin. Yung mga malaking channel I do not really, no, I don't follow them at all, dahil karamihan sa mga channel na yun listen, it is really it's all hindi na totoo, and masyado ng masyado ng sila tiwala sa sarili ko ano yung sinasabi nila, at napakarami na nilang I see a lot of mga false na mga sinasabi nila, and if they get corrected by other viewers nila, noon pa yon I've noticed, and they don't really accept it. Hindi sila ng pagkakamali nila, and kung ano yung paniniwala nila, which is bad para sa akin dahil marami nanonood sa kanila na taking information mula sa kanila at mali ang kanila or kulang ang kanilang pananaw.
and and hindi sila nag-accept ng correction din, kaya I would avoid them. You will know what I'm talking about kung papanood nyo sila na regular. They're big channels and I really don't care about them. uh, just a warning kung sakali mang maligaw kayo sa akin dito, okay. Blood meal and bone meal, very effective to, magaling sa mga tubers, lalo may dahlia kami. Eto, I have 10 more planters na dahlia. Maganda mga bulaklak nila. Tulips din, maganda dito mga to. Pag magpa-plant kayo ng mga halaman, whether sa planter or sa soil mismo, put some of these and it will help, absolutely help, lalo na yung mga ugat nila. Yun ang key, di ba? Kaya natural din to, natural. Kaya ito yung advice ko. Kaya I think meron ito si believe blood meal yata or bone meal, either sa dalawa na to ang kay Dadong na ginagamit, and it'd be nice kung we have both. Alright, ano pa? Oh, that's $16. $16 ang isa. Meron pa silang mga iba niyan para sa mga trees, shrubs, sa mga fruits, and para sa akin meron na akong, this is enough na sa akin, at compost na yung iba kasi ang dami kong compost. Okay. Alam kong si Dadong naman ay merong siguro, I think sa mga videos niya meron siyang knife na gamit pero sa mga hindi pa nakakalam, maybe you're considering another knife na katulad nito. It's not actually just so many uses nito. This is called Hori Hori, pinapopular to sa Japan. At ito ay pwedeng pang scoop, pwedeng pangputol ng kahoy, pwedeng panghiwa ng mga kamatis, yung mga ganun. Meron siyang measurement at meron siya patanggal ng dandelion. Ang mga dandelion kasi malalalim maugat niyan and maganda nun yung screwdriver patanggal. May especially design yun, parang snake tongue na magagrab do sa ugat, sa stem, sa ilalim sa ugat, and then mapapry nyo up. Yun. Okay, Felco. Where's the Felco? Felco, this is Felco. Ito yung pang-adjust ng inyong Felco. Kung meron kayong hand pruner, yung Felco is a very nice made in Switzerland hand pruner na isa yung mga professionals ang gamit nun. I have one. I have the Felco 8. Check that out. I believe I bought that for $80, $75, $80 sa aking dealership, sa aking dealer ng mga Toro, mga landscaper, lawn care equipment. Kaya oopsie, mic ko nalaglag, sandali. Let's make this 25 minutes. Tapos makakatulong to, sharpener to, pag adjust sakali mang i-disassemble mo yung iyong pruner. Okay, there you go. Hope maliwanag to. What is this? How much? I don't know, 50. You check it up. Hindi ko na malabo na to sa akin. I think $60 to $50. At itong Hori na to, it's not really the best kasi maybe someday makakabili ako ng made in yung blade at yung craftsmanship niya ay made in Japan, pero ito I believe is just in Taiwan. It's $40, which is about that price. Kapag nakita ka ng $40, is cheap na. Alright, ito. What I like about this is yung leather, yung kanyang I don't know kung gaano kaganda yung leather niya, pero feels like it's a good leather. We'll see. Only time will tell. Alam niyo naman ako pag gumamit. At ito nga, marami akong mga iba't ibang uri ng ganito. I thought I should grab one. It's again, multi-sharpener, which is kahit sa ang mga blade, karamihan, usually mga ganyan, mga knives, good thing. We'll see kung paano to. It's good to have. It's $16. Thought I should grab it. At yun lang ang aking na-cover sa may basil pa nga pala kami dito. There you go. Si Mrs. T mahilig sa basil. At ito pa yung aking mga halaman. Siyempre ito pinalaki ko to sa basement at inalagaan ko yan, kaya we'll see. Yung aking cornflowers are growing. See that? Those are cornflowers, napakaganda niya. Ito nagfi-fill ng garden beds. What do you think sa aming hardin so far?
You know, I did a little bit of edging. Hindi ito yung best ko, pero dahil siksikan, maliit lang yung aming space, I did, you know, that's my best. Not really my best, pero that's all I can do for now. Uh, all the edging, not the best. Hindi ko ito ipapakita sa aking kabilang channel kasi those guys I talk to, my friends, they're all professional. And talagang paggagawa ng edge is about dito pa. Ito mo ilalagay yung edge na medyo sloping, not very high kasi na mag-erode. And ito yung aming peony. Okay, itong peony namin ay mamumulaklak na. Ngayon, yung aming peony na crinkled white ay kailan lang, di ba? Ngayon putol na siya, upos na siya at hanggang dyan na lamang siya. Kaya magandang kumuha kayo ng ibang klase, iba't ibang uri ng peony na magbubukas naman ng hindi sabay-sabay para lagi kayo may bulaklak. Ganun ang whole idea ng mga bulaklak. Ngayon meron kaming rosas at ang mga susunod na ay yung lavender ni Juniorita na ito yung mga baby lavenders. I encourage you na kumuha kayo ng baby lavenders. Itong lavenders, this is English lavenders. Maraming mga iba't ibang uri ng lavender, but they're all 99% sa kanila ay napakabango at madali na patubuin. Kaya ito na yung kong flowers. Nako, hanggang fall na yan pag namulaklak. They're beautiful. At mapupuno ito ng bubuyog at paru-paro. Okay? At ito nagpapaalam ng una namin na mulaklak. Salamat sa inyo mga bulaklak. Ito mga daisies namin. And, pero hindi namin puputulin. Pwede nyo putulin to, tanggalin itong mga stems. Pero iwan nyo itong leaves kasi kumukuha pa sila ng pagkain diretso sa bulbs nila para makasurvive sila sa winter at makatubo ulit sa spring. Ay ma, matatapos na po ako. Ano pa ba? That's our project. Okay, we just need new slats. Slats, S-L-A-T-S. Marami niya sa Home Depot, mga big box store. At ito yung mock orange namin kung saan napakabango niya. Amoyin niyo. Man. Parang sampagita. Alright, ito naman yung hasta daisies namin. Mamumulaklak na, ready na sila. Nako, isa ito sa mga kailangan ninyo sa garden niyo. Itong magpupuno, tingnan niyo kung gaano siya kalago. It's just gonna keeps giving, keeps expanding, keep multiplying. Okay? Napakarami niya, kaya magaling mag-fill ng mga beds. Alright, hanggang dito na lang at 27 minutes. Ito na naman ako. Alright, hanggang dito na lamang. And ito lang yung quick update ko sa inyo. Napakarami ko pang pwedeng dahan-dahan ako na hindi makapag dadalang aking pag-upload. Marami akong videos, kung makukuha ko yun at ma-edit ko lahat, that's great. I will flood my channel with bunch of new uploads sa mga nakaraan ko mga kinuha, pero subaybayan nyo lang yun kung interesado kayo. Hanggang doon na lang muna. At kung hindi man ako makapag-upload, na may problema ako sa aking mga devices. Kaibigan, padayon. You guys have a great summer, huh? Have a great summer.